Maraming nagtatanong sa akin kung bakit Honda PCX daw yung binili kong motorsiklo, netizen. So ngayong araw, pag-usapan natin ang 5 dahilan kung bakit PCX 160. Una na nga sa dahilan ko ay ang comfort. Kadalasan kasi yung NMAX and PCX lang talaga naglalaban pagdating sa comfort na kayang ihatid ng isang motorsiklo. Pangkaraniwan natin ginagamit ang motorsiklo papunta ng trabaho. Yung motorsiklo isa sa magiging best companion mo. So you want something na sobrang komportable imaneho. Para naman kahit papano magkaroon ka ng urge na sipagsipagin magmotor. Mahalaga kasi na hindi mo nakikita yung motorsiklo mo na parang isang sasakyan na nakakapagod. You want something na makakapagpa-excite pa rin sa'yo na mag-drive, and every time na mag-drive ka, yung ease of use ay sobrang importante. Yung comfort sa pag-take ng mga bumpy roads, sitting position, yung lapad ng upuan, yung bigat ng motorsiklo, maneuverability, yung mga ganong bagay ay napakalaking factor kung everyday mong gagamitin ang motorsiklo mo. And based sa aking mga na-drive na motorcycle, isa talaga tong PCX sa pinaka-comfortable. And for me, on my opinion, ay mas nakomportablehan pa ako dito if we compare it doon sa kanyang kapatid na ADV 160. Pero syempre, adventure scooter naman ang isang yon. So, ibang klaseng experience yung inihahatid naman niya for adventure. Yung PCX is equal to touring. Pang-touring naman siya. So, mahilig kayo mag-gala-gala, mag-long ride. Ito yung pinaka-maximum comfort sa isang motorsiklo na kayang i-offer ni Honda. Pangalawang dahilan ay safety. Dahil sabi nga nila, kapag nagmamotorsiklo ka, parang yung isang paa mo ay nasa huhay palagi dahil sobrang delikado magmotor dahil nagbabalanse tayo. Napaka-importante na ikaw ay merong peace of mind na safe ka dahil sa mga safety features ng isang motorsiklo. Kagaya halimbawa ng ABS or anti-lock braking system na kung saan halimbawa may biglang tumawid ay bigla ka napapreno, mahalaga na hindi mag-lock yung wheels mo para mag-cause ng semplang. Honda Selectable Torque Control or pwede din natin ihalin tulad sa traction control na kung saan isi-synchronize niya yung ikot ng likod na gulong sa unahang gulong. Let's say for example, nadulas ka sa lumot or sa buhangin, papabagalin niya yung ikot noon para hindi ka tuluyang mag-slide, which makes it really safe. Anti-theft alarm kapag nadali mo siya, mag-a-alarm siya para mag-caught ng attention na may gumagalaw ng motorsiklo mo. Isang pindot lang sa kanyang keyless remote, okay na ulit. So, matatakot yung mga magtatangka dito sa motorsiklo mo na pag nakawan siya. And kung mapapansin ninyo, ang size na itong PCX ay medyo malaki siyang scooter. Kaya kapag ka, just in case lang naman na nabangga tayo, ay sumasalo rin po yan ng impact. Kahit papano ay may inabsorb na impact yung motorsiklo natin. Pangatlo sa rason ay yung aesthetic or yung design ng motorsiklo na ito. Kapag nakikita ko talaga sa gabi yung PCX, outstanding talaga yung kanyang napakalaking headlight assembly na LED. Hindi talaga tinipid ni Honda pagdating sa material. Pero kung sakali man na nakukulangan ka pa sa bato ng ilaw niya sa gabi, diyan napapasok yung mga mini driving light. And if I were to ask, syempre ang highly recommended natin dyan ay yung Prism. Kasi ito yung mini driving light na sobrang liit lang pero sobrang powerful. Kaya kapag ka medyo ride tayo sa mga walang kailaw-ilaw na kalsada, napakalaki na maitutulong niyan. But just always make sure na tama yung tutok para syempre hindi rin tayo makasilaw ng mga nakakasalubong natin. Dagdag mo pa dyan, netizen, yung kanyang naked na handlebar. Itong PCX, yung isa sa mga nag-o-offer ng naked na handlebar. Pag nakita nyo siya sa personal, netizens, napakalakas ng dating. Yung stock to stock, halos wala ka nang dapat galawin. Very minimalist lang ang ating 3D emblem dito, which is gold kapag ka ABS. And very unique din yung offer ni PCX na design if you will compare it sa iba pang 150 to 160cc scooter sa market. Pang-apat na dahilan ay sulit siya para sa presyo niya. Hindi siya yung pinakamahal na 160cc scooter ngayon sa market, pero nasa kanya na lahat yung value for money na modern safety features na makikita mo sa motorsiklo. Syempre, di ba, pinaghirapan natin yung pera natin na pambili ng motorsiklo. So, we want something na mapipiga natin bawat sentimo nung pinag-ipunan natin. At ito na nga si PCX na talagang magbibigay sa atin ng value for money for its price point. Displacement pa lang niya, 160cc. And marami nagsasabi na mahina daw sa ahonan. Pero, di ko pa naman siya na-experience personally. But, I will update you guys. Ita-test drive pa rin natin to. Naka-ESP Plus na rin ang motorsiklo na ito. May keyless system, napakalaki ng seat storage, halos di mo na kailangan magpakabit ng top box. Pero kung sakali man na magpapakabit kayo ng top box, mas marami kayong madadala. And I highly recommend na gumamit kayo ng quality na bracket, kagaya ng K3 bracket na palagi natin ginagamit sa ating mga motorsiklo.
motorsiklo dahil sobrang precise ng cut nila, minimal lang yung welding. And abangan ninyo kasi bala kong kabitan to ng ating hybrid top box na red velvet. Yun yung maganda sa hybrid plastic top box natin, netizens. May iba't ibang kulay na pwede mong iterno sa motorsiklo mo. And number 5, reliability. Syempre, Honda yan eh. Kaya nga Honda yung number 1 motorcycle manufacturer dito sa Pilipinas kasi meron na siyang reputasyon na talaga maaasahan yung availability ng parts kung sakaling meron kang papalitan. Hindi ka na rin mangangamba sa pagpapa-change oil dahil napakalayo ng pwede mong ilagay sa milyahe niya bago ka magpa-change oil at hindi ka kakaba-kaba. Isa rin yung Honda sa nagpakalat ng liquid cooling system ng motorsiklo dito sa Pilipinas. Hindi man siya yung let's say nauna pero isa siya sa nagpauso talaga kaya naging new norm na yung liquid cooling system dito sa Pilipinas. Ito talaga pang matagalan to. Hindi to basta-basta maa-outdate. Kapag gagawang Honda, wala nang question yan. Wala na talagang duda. Antayin nyo, netizens, kasi gusto ko sanang bumili ng Evo helmet na kulay pula kasi feeling ko yun yung pinakabagay na helmet kapag sakay-sakay tayo netong PCX na pula natin. At ayan na nga, netizens, ang 5 dahilan kung bakit PCX 160 ang binili kong motorsiklo. Disclaimer guys, syempre lahat ng mga sinabi ko ay base sa aking personal experience bilang nagre-review tayo ng motorsiklo at matagal na din tayo enthusiast ng motor. Yan ay base sa aking mga personal preference. Syempre, meron din kayong sarili ninyong batayan kaya pwede nyo yung sundan kung hindi kayo sang-ayon sa ilan sa mga nabanggit ko or meron kayong ibang minamata na motorsiklo. Pwede nyo siyang i-comment sa ibaba kung ano ba yung nagugustuhan yung motorsiklo para mabigyan natin ng review o kaya naman ng recommendation kung ano yung mga pros and cons ng motorsiklo na napili ninyo. Para mapanatili ko ang pagkapula netong PCX 160 natin ay gumagamit tayo na Extreme 1 protection para mas tumingkad at mas pansinin sa kalsada. Very decent naman yung stock na gulong netong PCX 160 pero kung papalitan ko to, I will suggest to use Zeneos tires dahil ayan yung subok na natin na makapit, durable at maaasahan sa kalsada. At the end of the day, as long as happy ka sa motorcycle na nabili mo, yun ang mahalaga. Ikaw yung dapat na satisfied kasi ikaw ang bumili niyan. Pera mo yan. And speaking of hindi satisfied, kung hindi ka pa satisfied at gusto mong kabitan ng top box yung motorsiklo mo, i-visit nyo lang kami personally dito sa aming Nedi Shop na located sa Santa Rosa, Laguna. Meron kaming 2 branch, isa sa Tagapo na along the highway at isa dito sa aming main na located naman sa South Peak Construction Building, Sinalhan, Santa Rosa, Laguna. Or pwede nyo kami i-visit sa aming Shopee, Nedi Shop, nandyan sa comment section. Or pwede nyo kami i-visit sa aming TikTok shop na nasa bio ko. Kung nagustuhan mo to, netizens, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Ano pang mga ibang motorsiklo ang gusto nyo i-test drive at i-review natin next time? Comment nyo naman dyan sa ibaba. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.